Ating students be able to una, ma-define natin yung resistance, inductance, tsaka capacitance natin. Padalawa, apply complex numbers and formula to different types of AC circuits. And patatlo, define the series and parallel connection of resistance, inductance, and capacitance. And last natin is to apply complex numbers and formula to different types of AC. Same lang siya yung ating 4 at 2. Bakit siya nagkaparehas? So hanggang 3 lang siya. So, unahin natin yung ating unang topic outcome, which is i-define natin kung anong meron sa ating resistance, inductance, at saka si capacitance. So, as we all know, yung DC circuits natin, so na-introduce sa inyo yung ating resistor, yung ating inductor, at saka yung capacitor. In this case, i-introduce ulit natin sa ating resistor, capacitor, at saka inductor natin sa AC circuit. Kasi may iba't ibang behavior tayo ng ating other elements natin sa ating circuit once na in-apply natin siya sa AC. Ayan. So, unahin natin sa resistance. So, as we all know, yung ating resistance, siya yung nagre-resist ng flow ng ating current. Ano po? Or siya nag-i-impede. So, meaning to say, meron tayong, alam ba, conductor, and doon nagfo-flow yung ating current natin. So, yung pagpigil ng ating material na ginagamit natin sa ating conductor, yung pagpigil ng flow ng ating current, so yun yung ating resistance. Imagine nyo na lang, halimbawa sa tubig. Kapag yung ating tubig ay pinadaan natin sa mabatong tubig, sa mabatong lugar, so medyo magbabagal yung flow ng ating tubig. Pero kung ang ating tubig ay idadaan natin sa halimbawa ay sa walang bato-bato, smooth lang yung kanyang dadaanan. So, dire-diretso yung magiging flow niya. So, yun yung ating resistance natin, which is in-express natin siya in the unit natin on na ohms. Ang inductance naman natin sa AC circuit natin, so property naman siya ng ating inductor exhibits opposition to the change of current flowing through it. So, sa ating, sabi ko nga sa inyo last time, yung Monday, yung ating inductor sa DC circuit natin is acting siya as short circuit. Kapag pinadaanan natin siya ng DC circuit, ay DC supply, yung ating inductor, nag-short po yung ating inductor. While yung ating capacitance naman, kapag pinadaanan natin sa DC circuit, nag-o-open naman siya. Ibig sabihin, hindi nagpa-pass through yung ating DC current natin sa ating capacitor. Sa ating AC circuit naman, kapag pinadaanan natin ang ating current, yung ating inductor, so nagkakaroon siya ng opposition. Yun yung naging behavior niya. Ino-oppose niya yung flow of current natin. Parang yung tinuro ko sa inyo yung last time, kasi 'di ba ang ating symbol, kaya ganun yung symbol natin. Kasi capacitor siya, definition niya is two plate siya na meron tayong dielectric material sa pagitan. At kung AC siya, kung tayo sine wave, magpapass through yung ating flow ng current natin dyan. Unlike kung DC siya, yan, hindi magpapass through kasi unidirectional lang yung ating DC current. Yan yung parang concept. At kapag nga yung ating AC current is nag-flow sa ating capacitor, so meron tayong naging opposition of our current. And same goes with that capacitance natin. Yun nga. So nagkakaroon tayo ng opposition din ng current natin when flowing siya sa ating capacitor. So, it is the ratio naman daw ng charge of one plate natin of a capacitor to the voltage difference between two plates natin. So, yung ating resistance is expressed siya by R and measured siya in ohms. Inductance natin, so L naman siya, tapos ang kanyang measure na ginagamit natin or unit measurement na ginagamit natin dito is Henry. And yung ating letter C naman is yung capacitance natin and yung measurement na ginagamit natin dito is farad. And sa ating AC circuit natin, si capacitance at saka si inductance, since may opposition tayo, yan po yung tinatawag natin na reactance. So meron tayong resistance sa DC. Sa AC circuit naman, meron tayong combination ng resistance natin at saka yung ating
reactance. So both capacitance and inductance natin exhibit reactance natin. Which excuse me. Which is the opposition to alternating current. Inductive reactances increases with frequency. So since na-introduce na natin sa AC circuit ng frequency natin, sabi natin dito kapag ang ating daw inductor is pinadaanan natin ng AC current and tumaas yung frequency natin, tataas daw yung reactance natin. Ano po? Tataas si reactance. At pagtaas ng ating reactance, pagtaas yun yung magiging opposition natin ng flow ng current natin. And while yung ating capacitive reactance naman, bumababa naman daw yung ating reactance sa pag-decrease ng ating pag-decrease ng ating frequency. Bumababa naman yung reactance natin. So reactance can be inductive XL ang ginagawa natin, X sub L for inductive reactance. At kapag capacitive reactance naman is meron tayong X sub C. Expressed by X siya and is also measured in ohms. So both yung ating resistance at saka reactance natin sa AC circuit is having a unit of ohms. And ang ating formula na ginagamit for our X sub L para makuha natin yung reactance natin sa ating inductive at saka sa ating capacitive, for inductive, ito yung ginagamit nating formula. X sub L is equal to 2 pi FL, or tandaan nyo ba kung saan nyo nakita itong 2 pi F natin? Diba siya yung formula ng ating angular frequency. So, angular frequency siya multiply by our L. Yung L natin hindi siya length, siya po yung ating inductance. Well, sa ating X sub C naman, so meron tayong 1 over 2 pi MC or meron tayong 1 over omega. Excuse me. 1 over omega C. So, since meron tayong resistance at reactance, pwede natin siyang pagsamahin. And we can consider yung ating reactance dyan is imaginary. Imaginary since, opposition siya ng ating flow of current natin. Kumbaga, nangyari natin is kung ang ating resistance is real number, yung ating reactance naman, siya naman yung mag-aakas imaginary. Wala siyang mismong existing sa ating circuit, pero since meron tayong AC current na mag-flow, nagkakaroon tayo ng reactance. Nagkakaroon tayo ng reaction. Kaya nagkakaroon tayo ng dagdag na losses sa ating circuit. And kapag pinagsama natin yung dalawa, ito na yung tinatawag natin na impedance, which is the measure of the total opposition of a circuit presence to the flow of alternating current. It combines resistance and reactance. Impedance is expressed by Z and is measured in ohms just like resistance. So ang ating ginagamit na formula for this impedance is meron tayo for rectangular form, since sabi nga natin, so ang ating R is yung ating resistance, ang ating X is yung ating reactance, pwede natin siyang i-treat as real number at saka imaginary. And in rectangular form nga ng ating impedance triangle, ang ating impedance, ito yung magiging formula natin. And kapag polar form naman siya, so meron tayong Z magnitude natin, bar angle, theta tayo. So yan naman yung nakuha lang natin dito sa ating impedance triangle. And likewise, nung ating discussion sa YouTube video natin, kung bakit siya naging R plus JX. And introduce na rin natin po dito yung ating tinatawag na admittance triangle. So ano naman si admittance triangle? Siya naman yung ating reciprocal ng ating impedance triangle. Kabaligtaran siya. Kumbaga, si ating si impedance natin, kapag ni-reciprocate natin siya, kung meron tayong opposition, kung meron tayong opposition, ito namang si admittance, ito naman yung pag-aalaw ng flow ng ating current sa ating circuit. Yung ability ng ating conductor
conductor para mag-pass through yung ating flow of current. Yung isa is nag-o-oppose, yung ito ay pagpapass through ng ating current sa ating conductors. And umpisahan natin yung ating different values natin sa ating admittance triangle. So kung sa ating impedances meron tayong resistance, reactance, at saka impedance. Sa ating admittance triangle naman, meron tayong conductance, susceptance, at saka admittance. Sige, conductance, siya yung kabaligtaran ng ating resistance. Kaya nga siya conductance, conductive. Ano po, kung gaano conductive yung ating circuit. Ano po, kapag sinabi conductive, hindi pinapadaloy natin yung kuryente natin sa ating cable or conductor natin. Ano po? So defined as the ease at which a resistor allows current to flow when a voltage either AC or DC is applied. It is reciprocal of resistance, at ang ginagamit nating unit for this values is in measurement of mho or baliktad na ohms. Or pwede natin gamitin yung S or yung ating Siemens. Ano po? Which is kapag resistive circuit meron tayo, so pwede natin siya makuha directly using 1/R. Kapag tayo inductive circuit, ito yung ating magiging formula. At kapag capacitive circuit naman, ito naman yung ating magiging formula natin. Ano po? Susceptance naman tayo, ito naman yung ating reciprocal ng ating reactance. So kung meron tayo sa reactance natin yung opposition ng ating flow of current, so dito naman is yung ating ease at which reactance natin allows current to flow when voltage is applied. Ano po? So yung ginagamit naman natin dito, kung kanina sa ating conductance is letter G, ano po, sa ating susceptance naman, pakibago nito, susceptance natin is expressed naman siya by beta and is measured in model. Same naman din siya yung ating resistance, reactance, at saka impedance. Kung lahat sila ay ohms, ito naman ay lahat naman sila ay. At ang ating mga formulas na ginagamit dito, kapag siya inductive circuit, is meron tayong reciprocal lang ng ating inductive circuit, inductive reactance, so 1/XL. Kapag capacitive circuit naman, 1/XC. Or pwede natin siyang gamitin using these other formulas natin. And last natin si admittance natin is, or yung ating, ito ay sala din to. Ito naman ay gamma. Ano po? Reciprocal naman siya ng ating impedance Z, and is given by the symbol gamma. In AC circuits, admittance defined as the ease at which a circuit composed of resistances and reactances allows current to flow when a voltage is applied, considering the phase difference between the voltage and the current. Ano po? So, Siemens lang din ang unit natin dito. And pwede natin siya makuha using this given formula since siya ay reciprocal ng ating impedance. At kapag inductive circuit siya, kapag rectangular form siya, ito yung gagamitin natin na value. So, G minus J BL. Chinga natin siya yung ating conductance. Ang ating beta L, siya yung ating inductive susceptance. Tapos yung isa naman natin is meron tayong capacitive susceptance. So yan naman yung ating i-introduce na mga value. Ano po? So sample tayo para mas madali siya mag-gets. So we have here example, a parallel circuit consists of a resistor having a conductance of 4 mhos, an inductive reactor having a susceptance of 8 mhos, and a capacitive reactor having a susceptance of 5 mhos. What is the impedance of a circuit? Ano daw yung ating impedance ng ating circuit? Drawing muna natin yung ating circuit based sa ating describe dito sa ating circuit, sa ating problem. So parallel tayo, meron daw tayong resistor na meron tayong conductance na 4 mhos. Tapos meron tayong inductive reactor
Dapat mga symbol natin ng resistor, capacitor, tsaka inductor. Ang ating resistor ay ito. Ating capacitor is meron naman tayong capacitor. At yung ating inductor is meron tayong ito. Inductor. So yung inductive reactor daw natin, meron daw tayo susceptance na 8 mos. And a capacitive reactor having a susceptance of 5 mos. Siguro dapat yung beta C, 5 mos. So what is the impedance of a circuit? So ang tatandaan nyo dito sa ating susceptance, conductance, at saka yung ating admittance, kapag parallel siya, pwede natin siyang i-consider as parang series circuit ng ating RLC. Kumbaga, kung meron tayo ditong, pwede natin siyang i-treat as resistor, capacitor, at saka yung inductor natin na nakaganto. Pero ang ating value dito is naka-resistance. Ito ay naka-XL, ito ay naka-XC. Equal lang daw to. Itong part natin to, tsaka yung ating part na to ay equal daw siya. I-consider natin yung Z natin dito ay equal siya sa R plus JXL minus JXC. Well, dito naman sa taas is meron tayong gamma is equal to G minus J beta L plus J beta C. Ayan. So, paano natin siya isusolve? Hindi, madali lamang siya. Madali natin siya i-compute. Kung ito lang yung magiging formula natin. Natitingnan. Umpisahan na natin. Tatandaan nyo ito ay conversion ng ating series tsaka yung ating parallel na nakakonductance. So, kung meron tayong ganyang value, so considering na meron tayong 4 mos, 8 mos, at saka 5 mos. So, pwede natin masabi na meron tayo ditong G4 minus J beta L. So, meron tayong J8 plus J5. So, paano natin siya rin-compute? Pag-aadadin lang natin to. So, pwedeng calculator or pwedeng mental lang. Madali lang naman siya kapag mental. So, 4. So, since 4 lang yung real number natin, hindi remain tayong 4. And since meron tayong negative J8 at saka J5, hindi parang nag-a-add lang tayo ng negative at positive. So, negative 8 plus 5. So, meron tayong negative 3. So, meron tayong may iiwan dito ng negative J3. Nakukuha ba yun? 4 minus J3. Ito rin ba yung nakuha nyo na admittance? Ito yung admittance pala natin. 4 minus J3 mos. Ang hinahanap natin sa problem is impedance. So, sabi nga natin, ang ating impedance ay equal siya sa reciprocal ng ating admittance. So, pwede natin siya kunin using Z is equal to 1 over 4 minus J3. Or, pwede muna natin ilagay dito na 1 over gamma, which is meron tayong 1 over 4 minus J3 mos. So, para maging yung mole natin, kapag binaliktad siya, magiging ohms siya. Yan. Anong ating magiging answer? Ito. So, dito is meron tayong 1 over 4 minus 3i
false. So meron tayo dyan mapapalabas na 0.16 plus J.12. And this will be our answer for this given problem. Pwede natin masabi na meron tayong resistance na 0.16 ohms at meron tayong XL na 0.12 ohms. Kasi nga based nga sa ating impedance natin na form, R natin ay equal, Z natin ay equal siya sa R plus JX plus minus JX. Kapag plus siya, inductive. Kapag minus, capacitive. Ano po? Or pwede natin siyang gawin, naka-base siya sa ating series. So kailangan muna natin i-convert yung lahat ng ating mo into ohms. Yung ating R dito, meron tayong 1 over G, which is meron tayong 1 over 4. Kaya meron tayong 0.25 ohms. Next natin, yung ating beta L, pwede natin siyang gawing XL. So meron tayo dito 1 over 8 volt, 8 mo, 1 over beta L. So 1 over 8 mo. So dito naman is meron tayong 1 over 0.125. Mental na lang siya, madali lang naman siyang gawin. At meron tayong XC dito na 1 over 5. Which is meron tayong 1 over beta C, which is meron tayong 1 over 5. So 1 over 5 is meron tayong 0.2 ohms. Kapag ginawa natin siya in impedance, hindi na natin kailangan kunin si admittance kasi hinanap naman natin si impedance. So meron tayo ditong Z is equal to R plus JXL minus JXC. Ito lagi yung formula na ginagamit natin. Kapag XL, lagi siyang may katandem na positive J. At kapag XC naman siya, meron siyang kapartner lagi siya na negative J. Kumbaga kung titingnan natin siya sa graph, ito yung ating R, negative R, XL. Ito yung ating XC. So, kupitin na natin 0.25. Ba, nag-iba sir. Niloloko nyo ba kami? At 0.16 yung nasa taas. .25. Then we have here Sala. Since ito yung nakaparallel, hindi nga pala siya natin pwede pagdadan. Nakaparallel siya, ano po? Nakaparallel siya, so pwede ang mangyari natin dyan is meron tayo dito. .25 J.125. At meron tayo dito ang J.2, negative J.2. Excuse me. Yan. So since naka-parallel siya, paano ba tayo mag-parallel? So meron tayo dito Z total natin ay equal siya sa 1 over R plus 1 over JXL plus 1 over negative JXC raised to negative 1. Kaya mangyayari dyan, meron tayo ditong 1 over 0.25 plus 1 over J.125 minus, ilabas na natin si negative 1 over J.2 raised to negative 1. Kapag kinumpute natin siya, yung si total natin, huwag nyo kakalimutan ha, pag meron tayong reactance, lagi yan may kapartner na J. Positive J kapag inductive, negative J kapag capacitive.
din natin siya. So, meron tayong 0.25 raised to negative 1. Same lang naman din siya ng 1 over 0.25 plus 0.125i. So, yung i. 0.125 raised to negative 1 plus negative 0.2i raised to negative 1 equals 4 plus 42i, then i-inverse nyo pa rin yan. Answer, sala. Wait lang ha. 0.0, but 0.2 to, 0.2. 0.2 to, 0.2. 4 minus 3i, then i-inverse natin siya. Answer, inverse. So dito, makuha na nating answer is meron tayong 0.16 plus j 0.12. Ano, mas madaling kumpitin. Pwede kayong mag-direct ng parang naka-series ng ating RLC. Ito yung gagamitin natin para mas madali. Kaysa kayo i-convert pa yung bawat values natin from this point. Ano po? Kasi gagawin nyo pa siyang parallel, mas mahaba yung magiging computation natin. Nakukuha ba yun? Bale, mangyayari naman dyan, kapag halimbawa, ito naman yung given natin, R plus XL plus XC, kapag hinanap naman yung admittance, hindi ipaparallel naman natin yun. Ano po? So that is yung ating conductance, admittance, at saka yung ating capacitance. So dito nga pala, by the way, sa nakuha natin 4 minus J3 kanina, ito. So yung 4 natin dito, siya yung ating G. Siya yung 4 natin na most, at tapos itong 3, siya yung ating beta L. Ano po, naging inductive na siya. Ito ay 3 most. Sir, bakit po pag ano, sa conductive naman, conductance, capacitance, conductance, susceptance, at saka sa admittance, bakit naman po, sir, ang inductive naman is negative, then yung ating capacitive is yung ating positive. Kasi nga, nangyari diyan, since tayo ay reciprocal, di ba, ang ating XL is reciprocal ang ating 1 over beta L, at yung ating beta L is equal to 1 over XL. Kung titindan nyo siya, kapag ito yung 1 over XL natin, convert natin siya, halimbawa meron tayong J, example, XL natin is equal to J2, or sorry, is meron tayong 2 ohms. 2 ohms. So, mangyari dyan is meron tayong 1 over J2 dito. At kapag kinumpute nyo yung 1 over J2, ang mapapalabas nyo dyan is meron tayong negative. Ano po? Kapag kinumpute natin siya. So, meron tayo siyang mapapalabas na negative J.5. Makikita nyo dito yung ating dating positive na XL, siya naman ngayon ang negative. Malinaw ba yun? Kaya yung ating formula dito na ginamit sa ating admittance is minus JBL plus JBC. Kapag negative J, siya ay inductive. Kapag positive J, siya ay capacitive. Pero kapag siya naman ay nasa impedance naman tayo, positive J is inductive. At negative J naman natin siya yung ating capacitive. Reactance. Kapag dito sa admittance is meron tayong negative J, siya naman yung ating inductive. Kasi nga reciprocal. Ano? Inductive. Tapos ito naman yung ating positive J, siya na yung ating capacitive.
So, paki-screenshot ng ating example 1 ng ating conductance, admittance, at saka yung ating susceptance. And we'll be back at 4:05.